Sa Maynila, napahinto ang aksyon sa loob ng basketball court ng Paco Arena matapos biglang mapaupo at dumaing ng sakit ang isang 33 anyo sa basketballista sa gitna ng laro. Ang nangyari po kasi nun is from half court, offensive team na sila eh. From half court, tumatawid si Sir. Mabilis yung takbo niya. Then, nung malapit na siya sa half court, nagdahan-dahan na yung kanyang pagtakbo. And noon, paglagpas nga lang ng bahagya ay nagpaika-ika na yung kanyang lakad at bigla siyang napaupo. At hawak-hawak na yung kanyang yung kanyang kanang paa. Nung pagkakataon naman po na yun is inoobserbahan ko na si Sir. Kasi nakita ko na ang bilis ng pacing niya, bigla siyang nagbagal. Kaya sabi ko may something wrong. Kaya tumakbo agad ako nung nakita ko na paupo na si Sir. Dahil naka-standby bilang official medic sa lugar, agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue Team. Inassess ng team ang pasyente at ang natamong injury nito. Namamanhid ang kanang bahagi ng paa at hindi ito makatayo. Dinala namin si Sir doon sa side court at nagkaroon kami doon ng assessment. Agad nilagyan ng splint ang binti ng manlalaro bilang paunang lunas para hindi lumala ang pinsala nito. Habang ongoing yung aming pag-assess sa kanya, dahan-dahan na nagre-radiate na yung pain. Mula nga doon yung sa binti, ankle hanggang doon sa kanyang talampakan na napakasakit. Matapos mabigyan ng paunang lunas, isinakay na ang manlalaro sa rescue vehicle. Patuloy pa rin ang team sa pagbantay sa vital signs ng player. Sir, nararamdaman niyo po ito? Nararamdaman niyo na? Medyo. Kanina wala. Kanina wala. Yung pain tol. Yung pain, sir. 1 to 10. Ngayon may pain na. pinakamasakit. Ngayon may pain na. Dinala ang manlalaro sa Manila Medical Center, Paco, Manila upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Sa Cabanatuan City, agad na nagtungo ang rescue team sa Olympia Village, Barangay Magsaysay Norte matapos matanggap ang tawag mula sa anak ng isang senior citizen. Dinatnan ng team ang 73 anyo sa pasyente na nakahiga at may nakakabit na nasogastric tube o NGT. Ilang taon po si tatay? 63. 63. So, yan po, pwede pong konting kwento lang bago yung nangyari, bago naging ganito yung sitwasyon ni tatay, paano ba nangyari? Yun po, galing siya sa hospital na nagpalista. Pagdating, iba na yung tsura niya. Namumula. Sabi ko, napano ka ba? Sabi ko, nahihilo. Sabi ko, nahihilo. Tapos, sabi niya, pag 18 ka, alis na lang. Iba na talaga itsura niya nung kumakain siya. Sumailalim na rin umano sa operasyon sa ulo nitong nakaraang buwan ng pasyente, bunsod ng kanyang pagka-stroke. Naging maingat ang team sa pag-asiste dahil sa maselang kalagayan ng pasyente. Pero yung po niya, yung naging operation po sa kanya, okay naman na po yung kumbaga yung status. Natanggal na po yung damundo, bro. Nung sinifistan ulit mo yung konti daw, kaya naman siya. Makukuha na sa Lagnat siya. Tapos, siya para sa makukuha lang ng Habang nasa biyahe, patuloy na binabantayan ng team ang vital signs ng pasyente upang matiyak na stable ang kanyang kondisyon. Ligtas namang naihatid ang pasyente sa Good Samaritan Hospital. Matapos ang kanyang medical check-up, ay maayos din itong naiuwi sa kanilang tahanan. Yung ganyan Relax tayo. kayo, relax. Nakaka-relax ka ba o nahihirapan ka sa ganyan? Meron po ganito. Okay daw. Okay daw. Okay po sa inyo yung ganyan. Okay daw. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.